Welcome back again to my YouTube channel. So papunta tayo dun sa bus stop. Baka mamaya dumaan na yung bus ko, no. Kikitain ko sa Scarborough Town si Marvin, tapos may pupuntahan kami. Mimit namin sila. Hindi ko na naimik yung name. Yan, dun. Andiyan na yung bus ko. Si Marvin, kaya sa Scarborough Town ko kikitain. May pinuntahan kasi siya kanina. Hindi na ako nakasama kasi dumiretso na siya pagka-out niya. So, Thursday ngayon. Malamig siya. Malamig. Basa ng konti, guys, itong baba. Kasi naligo pa ako. Naligo ako. Para naman hindi ako medyo maantot. Kasi mimit nga kami. So, ayan. Bango. Bango ng buhok ko. Tapos nagpabango tayo. Yan. Nakapag-cologne na tayo, no? So, outfit check. Ayan. Bali, ito, hindi ko na maalala kung binili ba namin to ni Marvin sa Okay or hindi. Bigay ata to sa amin. Tapos itong long sleeve ko, bigay din. Manipis lang yan, pero okay lang dahil meron naman ako nitong vest. Tapos naka-leggings ako. Yung leggings ko, yung Just Cozy, yung makapal. Diba last year nag-sale yun, parang closing sale nila $10. Ay ngayon, meron na uling mga bukas. $20 siya. Tapos yung iba, $40 pa nga eh. Tapos naka-sketcher ako ng sapatos. Galing to kay Ate Mai. Ngayon, pangalawang beses ko pa lang to ginamit. Kasi nga, isa lang yung ginagamit ko talagang sapatos pag galing sa trabaho. Tapos kapag may mga bibisitahin kami, minsan yun na rin suot ko dahil nga after work, dediretso na kami doon sa kikitain. Eh, ano pa naman, doon kami magdi-dinner kala kuya. Maaga pa, kaya sabi ko, uwi muna ako dahil nga alas 3, alas 7 pa kami pupunta. Ay, taga dito rin naman sila sa Scarborough. Ba't parang tagal yung bus ko? Kanina 5 minutes na lang yung bus ko, tapos nakailang minutes na ako dito, wala pa rin. Guys, delay ng 3 minutes. Tapos nag-message na si Marvin, nandun na daw siya sa Scarborough Town. So, mga ilang 30 minutes siguro bago ako makarating doon. Dahil may subway naman. Ayan. Medyo madilim-dilim na ng konti kung nakikita niyo dyan. Hi! Alam niyo ba kanina, guys, nilapitan ako nung big boss namin. Sabi niya sa akin, malapit na daw yung last day ko sa work. Tapos, sabi niya, sa Saskatchewan daw, mas malamig daw doon. So, kailangan ko daw mag-prepare ng susuotin talaga. Tapos, sabi niya, mabait naman yung mga tao doon, very nice naman daw. Yung weather lang daw talaga yung problemahin ko, sabi sa akin. Mabait yun yung big boss namin, Canadian siya. Tapos, ayun, kanina sobrang pagod sa trabaho kasi, una, isang machine lang ako. Tapos, malapit na matapos, nagdagdag ng isang machine. So, naghati-hati kami dun sa isang machine. E di madali-madali ang ate girl mo. Pero okay lang naman. Sabi ko kay Marvin, bakit ganun? Parang mas lalo akong pagod na pagod yung katawan ko kung kailan naman malapit na akong mag-resign sa trabaho. Sabi niya, ganun yung pag malapit ka ng parang tinatamad ka na doon. Sabi ni Marvin, ay ganun ba yun? Ayan, ang tagal. Wala pa rin. Kanina delay ng 3 minutes. Okay, hindi na tayo guys. Lamig. Oops. Okay. Yeah. Ay, nagdala ako ng Uncle Tetsu. Damit niya ni Marvin para magpalit daw siya. Nandito na tayo sa Warden. So, hintayin na lang natin yung tren na sasakyan papuntang Kennedy Station. Sa kabila papuntang downtown yan. Guys, madilim na Kanina lang maliwanag nung nandun lang ako sa labas ng bahay. Tapos mga ilang minutes pa lang ako nakakabiyahe. Bilis. Guys, nandito na tayo sa Scarborough Town. Bebe, nilahan kita ng Uncle Tetsu. Damit. Ngiti pa siya. Bababa na kami. Thank you. Saan tayo, bebe? Tatawid. Hi guys, time check. 11:40 na. Okay, hindi na kami nakapag-update ni Marvin nung dumating kami kala Kuya Ronald. So, shout out! Sabi ni Kuya, shout out namin daw sila. Si Kuya Francis siya kasi Kuya Ronald. Hindi na, pag nahingi ko yung guys, kung papayag sila kung pwede kong ilagay dito sa video yung, sa video tong
ano namin, picture. Nag-picture kasi kami doon bago, nung pagdating, bago kami umalis. Nung bago nga kami umalis. Kasi ang una, nag-picture kami ni Kuya Francis. Tapos nung paalis na kami, nakatingin na sa amin si Kuya Ronald doon, nasasakyan na kami. Papaalam na, tapos biglang kumatok. Sabi, picture muna bago umalis. Kasi, ayun na nga, dapat kasi daw, dapat nung Tuesday kami pupunta sa kanila. Tapos ayun nga, nag-ayos-ayos pa kami ng gamit. Sabi ko, kuya, kung pwedeng Thursday na lang mag-meet, ganyan, punta kami sa kanila. Yun nga, punta nga kami. Oh, hindi ko na video. Ganda ng bahay nila, promise. So, 2018 sila dumating dito, permanent resident na. Ang ganda ng bahay. Ang ganda ng bahay nila, promise. Ano sabi ni Marvin, ganda ng bahay. Simple tapos, puti. puro puti. Tapos, ang ganda talaga. Kasi pagkadating namin, talagang kwentuhan na kami nila, kuya, ganyan-ganyan. So, 7 years nila dito, guys. Ang dami na nung achievements nila. Grabe. May 2 na silang bahay dito. Bale, ayun nga, nakakuha sila. Nung struggle din, nakwento nila kung paano sila nag-start dito. Nag-start lang din sila sa mga, yung share na room, mga ganto ganyan, hanggang sa dumating na yung time nakakuha sila ng bahay. Yung isang bahay, pinaupahan. Basta, ang galing. Ang dami namin natutunan. Thank you talaga sa inyo, kuya. Tapos, meron kami nakuhang, gulat ako kanina kay Kuya Francis, may binigay, sabi may konting pabaon. Tapos, ito nakalagay sa sobre. Nakalagay dyan na, Crystal and Marvin, good luck to your new journey. Continue to reach your dream PR pathway na yan. All the best. We will keep you in our prayers. Francis and Ronald. Yan, kaya kuya. Bali, may to. Ayan, 2 gift card. So, hinatid nga kami ni Kuya Francis. Si Kuya Ronald, hindi na siya nakasama kasi maggagayak pa siya, guys. Maggagayak, i-impake yan. Mag-i-impake na si Kuya. Gawa ng bukas, papunta siya ng Alberta ngayong weekend. Calgary ba o Alberta? Hindi ko na maintindihan eh. Calgary. Calgary yan. Ang dami. Calgary, Alberta ba? Alberta pa rin yung pero may pinaka-Alberta pa talaga ate. Ewan, hindi ko man So, ayun. Nag-enjoy kami. Thank you po talaga, kuya. Sobrang... Wala tayong kung wala kaming pasok doon, sa'yo mapuyat pa. Doon na daw kami matutulog. Kaso nga yun, may pasok kami 4:30. Ay, sana all half day lang si Marvin. Tapos sabi nga ni Kuya Francis, yung sisig daw. Sabi, gusto mo ba, kuya? Ayan, ay bukas pa ako balak maggawa ng sisig. Sana nabigyan ng sisig. Kapag malay magkaroon kami ng time ni Marvin. Ay, ID mo sa'yo? Oo, nasa akin ata. Double check ko. Siguro, pag nagkaroon pa kami ng time next week na makadaan. Kasi dito lang din sila kuya sa sa Scarborough. Madalang ko sana ng sisig para matikman nila yung sisig ko. Ang taray, no? Bentong-benta yung mga sisig natin ngayon eh. Ayan, kasi siyempre ilang araw na lang din. Flight na namin. Tapos, sabi ni Kuya Ron, i-invite daw nila sana kami sa December. Tapos yun, napanood nila yung vlog na lilipat na nga kami biglaan. Ay, lilipat na sila, invite na natin. Ang sakto, nag-message din si Kuya sa kagabi ko lang nakita sa Instagram ko. Ay, diba Instagram ko naman, hindi ko naman masyadong tinitingnan. Hindi ko rin ginagalaw yung Instagram ko. Nakita ko may parang may notif doon na may nag-message. Tapos nakita ko yung name ni Kuya. Nag-message siya sa akin din sa Facebook page ko. Doon nakareply ako. Ayan. Kailan ba nag-message si Kuya? Last ata? Kailan ba higano? Antak na si Marvin, guys. Basta lang, dami namin natutunan talaga. Sabi kong galing nila kuya, grabe. Sobrang galing. Hay! Sabi ni kuya, kaya nyo yan, kaya nyo yan. Kaya natin to, guys! Oh my God, may bago na naman ulit kaming nakilala sila, Kuya Ronald. Parehas silang maganda yung trabaho nila. Yes, manager. Yeah, manager. Di ko na i-share kung saan. Basta manager. Mga office, ganyan. Hi! Kinain namin dun Jollibee, guys. Jollibee. Yes, kasi alam ni Kuya yung paborito ko, Jollibee. Late na nga kami na, di ba nga na-vlog ko naman kanina, guys. Ang tagal ng bus ko, lagi nakalagay 1 minute. Tapos mamaya pag-check ko, 1 minute naman, 1 minute. Ay, nakaging 12 minutes na.
Tapos nandun na kami sa STC, naghihintay kami ni Marvin, nagkukwentuhan kami. Hindi na namin namalayan, paano na, laging ilang minutes din yun pa, 1 minute din yun sa 20, yung sinakay natin, no? Nabas, hanggang sa naging 12 minutes. Sabi ko, aba, anong oras na? Ang usapan namin, 7 kami makapunta doon. Dumating na kami doon, 7:30, nag-message si kuya. Sabi, okay lang daw. Tapos sabi pa niya, gutom na daw sila. Kasi naman, ang tagal kasi talaga nung bus. Ano ko nga, maaga akong pupunta. Maaga kami makakapunta ni Marvin kasi nga maaga rin naman ako. Oo nga, aga mo nga sa STC. Ang bala ko nga maaga. Siyempre na naligo kasi ako bago ako umalis Naligo ako para fresh naman tayo, guys. Yun. Ay, tako, buhay, life. Nakakatuwa. May bago kaming kakilala. Madami pa sana kaming makikilala pa. Kaso, yun nga, hindi na namin alam paano namin maiisingit din sa schedule kasi ilang araw na lang lilipad na kami papuntang sa Saskatchewan. Malay nyo, pagbalik namin uli next year dito, yan, may time na. Kasi pupunta naman kami dito, hindi naman kami mag-work, magbakasyon kami. Sana next year makapagbakasyon kapag medyo nakaluwag-luwag. Siyempre, yung yung plane ticket din from Saskatchewan to Toronto. Pero, hindi naman ganun kabigat sa bulsa, kaya naman. Pero syempre, pagpunta mo dito, may expenses ka pa rin naman, di ba? Bahala ka na dyan. Bahala na daw ako dito. Tapos inaano nga nila kuya, dumami yung views ni Marvin. Kasi nakabantay sila sa sa mga vlog talaga namin. Si Kuya Francis, sa office daw siya nanonood. Nung nag-vlog daw si Marvin, biglang taas yung views. Sabi ko, nga kuya Tapos, yun nga, dumami yung mga basher namin. Tapos yun, nagkwentuhan na nga kami about sa status namin. Naiintindihan naman daw nila kuya kasi syempre meron din silang mga kakilala na mga student dito. Yung iba nga, lumipat na rin ng yun nga, advice nila habang mahaba-haba pa yung aming, yung extension namin, gawa na namin ng paraan. Mas maganda yung ganun. Kesa naman yung alanganin na sakalang kami makaisip na lumipat. So, kung time na lilipat na kayo, mas humigpit na, hindi na kayo makapasok doon sa lugar na yun. Katulad ng sa New Brunswick, kasi nag-close nga din sila pagpapapasok kasi sa sobrang dami na nga din ang lumipat. Yun nga, na nga namin. Tapos, kagandahan pa yan, nakakuha kami ng advice pagdating sa sasakyan. Thank you talaga Kuya Francis, kasi si Kuya Francis, sa sa sasakyan siya nagtatrabaho hindi ka lang sabihin kung anong brand ng sasakyan, pero yun, na-advisean niya kami about sa sasakyan. Madami kaming natutunan doon. Kasi nga, ayun nga, syempre nanonood si kuya sa vlog namin, na nalaman nga niya na magkuha kami ng sasakyan doon. Kasi kailangan talaga namin, dahil nga doon, hindi tulad dito sa Toronto na madami talagang masasakyan, doon talaga hindi. Tapos, ayan. So, tapos sabi ni kuya, ang dami namin basher, na-judge na nga daw ako kasi hindi naman talaga nakikita nila yung buong mag-araw na ginagawa ko. Kung makapag-vlog ako, 15 to 20 minutes lang yung mapapakita ko, hindi pa yung lahat-lahat. Siyempre, ganyan. Nakakatuwa lang sila kuya. Siyempre, nakakaintindi sila sa kalagayan namin na hindi naman mali yung gagawin namin kasi gusto din namin ma-secure talaga yung status talaga muna. Siyempre, dahil nga nagkakahigpitan, kahit ngayon mga sponsorship ng mga Lamia, mahigpit na rin. Tapos ngayon, sabi nga kuya, nalaman nyo na yung bagong balita ngayon kasi nga, yung balita ngayon guys, tumaas na uli yung... Ano nga yung tumaas? Bebe? Yung salary median wage ba yon? Yung median wage dito sa Ontario is 38 ata, na dati nasa 28 ata. Tas ngayon 38 na nung nakita ko. Sabi ko, oh my God, tas ang laki. Tas sabi nga nila, nag-uusap, paano yan? Dapat, sabi nila kuya biro na, pag dapat importante ka. Talaga, skilled,
madami kang experience siguro pag ganyan, kapag bibigyan ka ng ganong kalaking sahod agad, diba? Kasi ang laki talaga ng sahod na ganon, no? Yung may magi-sponsor pa ba kung magpabayad sila na sobrang laki? Kasi yung mga magi-sponsor, sila magpa-provide ng plane ticket, medical, lahat. As pagdating dito, laki. Eh kaya nga sila nag-i-sponsor sa ilabas ng Canada kasi nga gusto nila mababa lang yung ipapasahod nila dun sa ano, sa empleyado para hindi lugi yung ano nila. Tapos meron pa akong nabasa na kailangan mo pang ilaban kung bakit mo siya kukunin yung empleyadong yun. Hindi ba siya tawag dito? Hindi ba kayang yung Canadian ang magtrabaho sa posisyon na yan? Parang ganyan. Ang dami ng mas talagang pinahigpitan na. Pero okay, sige. Hanggat medyo kaya pa namin lumaban, lalaban muna kami ni Marvin, guys. Kasi pa naman, mayroon pa naman kaming ngayon, mayroon pa kaming 2 years and kasi hindi na saktong 3 years, bawas na yan, guys. Bawas na ng ilang buwan yan yung 3 years namin. So may 2 years na lang mahigit yan. Ay, si Marvin naghiga na dun, guys, kasi antok na siya. 11:52 na. Kaya tatapusin ko na yung vlog ko. Tuloy na lang uli natin yung vlog sa susunod na bukas, Friday. Mag-vlog tayo. O sige, mag-vlog tayo bukas, guys. Bukas, kitain namin si Ate Mai. See you bukas, Ate Mai. So, yan lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!